ang China nagpanik at umiyak. Yun nag-warning shot ang Philippine Air Force at ang US Air Force doon sa Chinese aircraft na dumaan sa West Philippine Sea. So nag-warning shot So ang ating Philippine Air Force at ang US Air Force at nagradyo pa. Buti na lang nagpaliwanag agad ang Chinese aircraft na dumaan sa West Philippine Sea. Kaya kabado rin pala kabado rin pala ang mga China kahit may aircraft carrier pa sila sa West Philippine Sea. So ito ang bibigyan natin ng ng reaction video Ito yung mga maiinit na balita lalong-lalo na sa West Philippine Sea. So itong video na to ito ang galing kay Melbs Castle. So please paki-subscribe din sa kanya. Ito kay Melbs Castle. So umpisa na natin nang sa ganun maboljakan na natin tong mga Chino na to. Teka. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga guys please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Ito na nga, umpisa na natin. Nagpapanik rin pala ang China Aakalain mo kasing malaaksyong pelikula ang pagpapalipad ng FA-15 ng Philippine Air Force at F-16 fighter jet ng US Air Force. Dito para intercept ang Chinese aircraft carrier na dumaan sa Luzon Strait. Muntikan na ring mag-warning shot ang F-16 fighter jet. Kaso nagpaliwanag naman agad sa radio challenge ang Chinese aircraft carrier. Right of innocent passage lang raw. Depensa at pagdadahilan niya ng People's Liberation Army Navy. Naniniwala naman ang US Air Force dito. Wala namang kasing bit-bit na fighter jet ang China sa kanilang dock ng higanting barko. Mga nakatago ito. Kalaunan lumayo sa rin to sa Luzon Strait at lumayo patungong South China Sea. Under UNCLOS either yun may dumaan ito na nagpakitang gilas na naman to ng mga Chino na to dumaan sa ating teritoryo sa Luzon Strait. So siyempre nandyan yung laging nakaabang ang Philippine Air Force ng US Air Force. So ang ginawa nag-warning nag-radio challenge. So sumagot naman kagad natakot yung China sumagot naman kagad yung China aircraft na sila inosente lang daw, nakikidaan lang. Biglang bumahag yung buntot mga mukong. Through freedom of navigation or rights of innocent passage, rest assured the Philippine Navy and the armed forces will continue monitoring the vast expanse of our maritime domain. On the report of the Chinese aircraft carrier and the monster ship of the Coast Guard, the Philippine Navy monitors our maritime domain. We are aware of them. Lahat ng napapadaan sa West Philippine Sea niraradyohan. Kaya sa nagsasabing walang ginagawa ang militar, makinig kayo. 24/7 raw na nakamonitor sa lahat ng naglalabas-pasok at winawarningan ito. Kakaiba lang talaga ang pagpasok ng aircraft carrier ng China. Kaya nagpalipad rin ang US Air Force ng kanilang fighter jet. Some of them reply, some of them do not. Yes, yan mukhang mukhang nagigising na ating mga kinaukulan lalong-lalo ng Philippine Air Force, Philippine Navy So 24/7 na raw sila nakadilat para magbantay sa teritoryo. So parang na sila aware na sila So buti naman. But I would like to emphasize these are not only Chinese PLA Navy ships that we challenge. All ships, to include commercial vessels that transit through our sea lanes of communications, our choke points, are regularly challenged. Bukod sa pagpapalayas ng aircraft carrier ng China, unti-unti na ring nauubos ang lahat ng barko ng mga napalayas ng ating pinagsamang Philippine Air Force tsaka US Air Force yung Chinese aircraft matindi malupit lupit ang ating sandatahang Pilipinas mga Chinese. Bakit kaya? Mapa-Chinese Coast Guard kasi at Chinese Maritime Militia nagsisialisan na ulit. Pero for sure babalik ang mga yan. Di pa rin naman malaman kung anong dahilan. Pero baka raw sa nagaganap na pag-uusap ng DFA at Chinese Foreign Ministry. Want to speculate? Ayan na naman. Ayan na, lagi na lang ganyan senaryo
aalis sa mga barko ng mga Chino sa West Philippine Sea. Pero mga ilang araw lang babalik na naman. Ang kukulit. Ang kukulit talaga nito, no? Ang sarap pa pag titirisin. On the reduction, suffice it to say, we have monitored a reduction on a week-to-week basis of our monitoring. For whatever reason, this will be subject to further assessment. Our sovereignty and sovereign rights belong solely to the Philippines, manifested by the actions of the government. We can do anything that we wish to within our exclusive economic zone. Yes. Whatever we do, that is the right of the government of the country. Okay. I'm not saying that we are building anything on Sabina Shoal. Nanawagan naman ang Vatican City kay Pangulong Bongbong Marcos. Peace not war. Alam naman natin madugo ang mangyayari pag nagkaroon ng gulo. Gawan raw ng paraan ni PBBM na hindi tayo humantong na doon. It is quite clear we in such. Ayan nakikialam na yung mga pare sa Sigalot sa West Philippine Sea. Tingnan niyo naman, ayan si Archbishop. Circumstances, such situations of conflict, whatever they are, first of all, that every effort must be made that any differences, conflicts are resolved peacefully. Encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue those that as a way of resolving difficulties and problems with the best interests of all involved. US Air Force na ang umaksyon dahil sa pangambang umatake ang China. Bali-balita pa naman ngayon yung pagbabanta ni Senadora Amy Marcos. Tara, pag-usapan natin sa susunod na video. Tingnan naman, no? So, magkasanib na pala ng Philippine Air Force at ang US Air Force, no? So, talagang naghahanda na. Para naghahanda na ang naka-ready na lagi ang ating armed forces na kasama ang US Air Force. So, talagang hindi talaga tayo masasakop. At saka yung balitang may hypersonic na napupunta dito sa ating bansa, parang lang yata yun, Marites. Pero abangan din natin. So pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo diyan kung anong mga nasa loobin nyo. Okay mga guys, no? So hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo itong mga ganitong mga reaction video, please kung bago pa lang please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga netizens. Okay?